Magandang araw muli mga ka-fiber. Nandito naman ulit tayo. Kung napansin nyo po, nung mga nakaraang upload natin, yung nagkaroon tayo ng tutorial ng mold making about sa ating front grill. Natapos po tayo nakaraan sa buffing and wax processing. Ngayon po, isusunod ko na ang ating paggawa ng pyesa, molding process at saka pag-gel coat yan sa ating bagong gawang molde. Ang bagong gawang molde po, yung napanood natin last vlog natin, ito na po yung kasunod na ating gagawin, yung paggawa po ng product sa ating molde. Yan. Kung napapansin nyo po, ito po yung product na natapos ko. Yan. Yung gitna po, ito po yung product ng Yaris 2016 na fiberglass finish. Yan. Ang likod, fiberglass. Yan. Dito sinasabi ko, hindi ka na kailangan magmasilya kung pipinturahan mo. Dito, wala pa tayong naisip na design or lalagyan ko ba ng Toyota to? Toyota or Yaris ba ang nilalagay ko? Nag-iisipan ko pa mga fiber. Ito po yung ating custom, original custom. Wala ka pong mabibili ito sa market. Ito po yung ating original custom na front grill. Yan. Kinopya po natin yung ABS plastic na pinaka-original nito. Kaya lang wala po ng ganito. Ito po yung ating plinas na sa design ng ating ABS plastic na original custom. Dati po kasi yung ABS plastic pagka pinilipit mo, talagang napakalambot. Delikado siya sa gamitin sa mga ating sasakyan. Delikado po yung ating makina. Yan. Kaya ito po na modify natin. Yan. Matibay na po talaga siya. Fiber Lodi. Sabi nga nila, carbon Lodi. Ito naman fiber Lodi. Yan, malutong po. Yan. Hindi ka magmamasilya kapag pipinturahan mo po ito. Yan. Fiber Lodi. Yan. Yan po yung fiber Lodi. Yan. Mga ka-fiber, ito na po yung ating process sa paggawa nito. Yan, pakinggan, sundan po natin. Magsisimula po tayo sa pagwawax uli, pag-gel coat, hanggang sa molding process, hanggang sa finishing process. Maraming salamat mga ka-fiber. Hello, nandito na naman po tayo sa wax process. Ang wax process po ay apply po natin siya, then i-wipe out natin bago tayo mag-gel coat. Yan. Linisan po natin na mabuti, mas madiin po, mas maganda. Kasi ito po yung bagong molde, kailangan talagang ang process natin dito ay talagang napakaselan, talagang mapunasan natin siya ng husto. Tuloy-tuloy lang po ang pagwawax natin hanggang mapunasan po natin lahat. Yan. Naglagay po ako ng gel coat, 200 ml. Tapos nag-add tayo ng cobalt 0.5 sa weight ng gel coat. Bali 0.5 cc. Then bago natin ilagay ang hardener, kailangan po natin ma-mix ng gusto ang cobalt sa ating gel coat. Hindi po natin pwede paghaluin ng cobalt at gel coat dahil siya po ay nag-spark ng fire. Yan. After po natin ma-mix, pwede na po tayong maglagay ng hardener. Ang hardener po ay ginagamit natin ay 1% sa weight ng gel coat.
nandito naman po muli tayo mga ka-fiber sa ating TikTok dance habang tayo'y gumagawa pampasigla. Mix natin na maayos po ang gel coat bago natin ipahid kasi mas mahalaga po yung ma-mix natin siya ng gusto para malagyan ng hardener ang lahat ng parte ng gel coat. Kapag nahalo na po natin mabuti ang ating gel coat, ready natin ang ating brush na malinis. Then ipahid na natin sa ating molde. Ang pagpahid po, ganun din po, dahan-dahan, gaanan lang natin ang pagpahid. Soft touch ang ating pagpahid ng brush sa ating molde. Tuloy-tuloy lang po natin yan hanggang mapinturahan po natin lahat. Malagyan po natin ng gel coat. Ang process po nito ay 2 times po tayo mag-gel coat. After pong mag-jelly ito, about 15 to 20 minutes, mag-add ulit tayo ng second coat ng gel coat. Ganon din po. Kaya po tayo magsi-second coat para maalis po natin yung mga scratches ng ating gel coat. Kapag po kasi manipis ang gel coat, may para siyang mga guhit-guhit sa ating pyesa. Kailangan po natin siyang ma-second coat, lalo na po kung malaki ang molde. Ipahid lang po natin ng dahan-dahan, then soft touch uli hanggang matapos nating mapinturahan lahat. Tuloy-tuloy lang po ang pagpahid ng gel coat. Yan. Sabi ko nga, huwag tayo magmamadali. Talagang hanapin natin ng lahat ng maninipis na parte ng ating pinapahiran. Kasi po minsan kapag low quality po yung gel coat, talagang pag manipis po ang pagkakapahid mo, talagang yung nakikita nyo ay parang naglulukot-lukot, o sabihan namin nung araw dyan ay nag-uutak-utak kapag nabaklas natin ng pyesa. Yun po ang kadalasang pagkakamali ng gel coat. Kapag manipis, naglulukot-lukot kapag na lagyan na ng resin ang pyesa. Kaya dapat po ang gel coat medyo makapal, yung 0.3 minimum centimeter. Kapag high quality naman po ang gel coat, kahit manipis po siya, wala pong problema. Yan. Tuloy-tuloy lang po ang pagpahid ulit hanggang matapos natin. TikTok mashup ulit tayo. Ang tawag po sa prosesong ito ay gel coat process. Sa pagmaliit lang po, pwede po tayong gumamit ng brush, pero kapag malakihan, advisable yung gumamit tayo ng spray gun. Quality po ang spray gun kasi halos pantay-pantay ang pagkaka-spray. Kapag brush po, talagang hindi natin mapapantay, marami siyang line-line o guhit-guhit sa ating pyesa. Kinakailangan pa natin siyang i-second coat para mawala ang ating mga maninipis na parte. Kapag na second coat na po, waiting po tayo ng matuyo. Yan. Kapag ganyan natuyo na, 3 to 4 hours po ang ating pag-aantay. Pwede na po tayo maglatag ng fiberglass mat
Ang ginamit po dyan ay CSM 450. First ply po yan. 2 ply po ang ating gagamitin. Standard fiberglass po sa pyesa ng automobile parts ay 2 ply 450 CSM. Ang kapal po niyan ay 2.5 to 3 mm. Ilatag po natin maayos ang fiberglass CSM sa ating molde. Kapag natapos naman yung first ply, basahin po natin siya ng resin. Latagan po natin lahat ng dahan-dahan. Kaya mo paglalatag ng fiberglass, hindi gaanong kabilisan, huwag kang matataranta, huwag kang malilito. Relax lang din po ang paglalatag ng fiberglass. Huwag mo masyadong lalamukusin kasi magdidikitan lahat sa kamay mo ang fiber. Kailangan po pag naglatag ka ng fiberglass, ang kamay mo malinis para hindi dumikit yung mga fiberglass mat sa kamay mo. Or gagamit ka ng rubber gloves para safety ka. Yan. Hindi na po ako gumamit ng rubber gloves kasi mayroon naman akong panlinis na acetone. Mas madali po maglinis o mas madaling gumawa kapag walang rubber gloves. Sa paglalatag po ng fiber mat sa ating molde, diyan pa lang po makikita natin kung alin ang klaseng manipis. Kailangan na po natin na dagdagan ng fiberglass yung mga lugar na manipis. Ayan, kapag na-ready na ang ating fiberglass, nailatag na natin lahat, mag-ready na tayo ng resin. Pwede tayong gumamit ng roller. Yung ating po kasing molde ay maliit lang, makipot. Kaya ang roller po siguro gagamitin lang natin sa mga malalaking parte. Then sa mga maliit na parte, gagamit po tayo ng paintbrush na pangpahid ng resin. Ganon din po ang paglagay po ng hardener, 1% po sa weight ng resin. Gumamit po tayo ng resin na 350 ml. Pwede po natin siyang lagyan ng hardener na 3cc lang para hindi gaano kabilisan ng pagtigas. Haluin din po natin ng maigi ang ating resin para ma-mix ng husto ang hardener sa ating resin. Yan. Gagamitin po natin ang roller sa malalaking area lang po ng ating molde. Sa maliliit na area ng molde, gagamitan natin ng brush. Basahin po natin ang lahat ng parte ng ating fiberglass mat na gamit sa ating pyesa. Yan.
final po natin ng paintbrush ang lahat, kasi ang sulok po ng mga ating molde ay mapapasukan po natin ng resin. Kailangan po natin gamitin ang ating paintbrush. Para mapasukan natin ng resin yung mga sulok-sulok. Kailangan po pala pagka nagtimpla ka ng resin, tansyado mo kung kailan ito titigas. Yan, para hindi tayo hahabol-habol. Kasi meron pong pag nagtimpla ka ng resin, ang time po ng pag-handle nito mga 20 minutes po. O di kailangan po ang resin natin tumigas siya mag-jelly siya ng 30 minutes. Yan. Kapag bumagal po tayo ng paglatag ng resin or pag molding, maaari po tayong abutan ng pagtigas ng resin, masisira po yung ating pyesa. Yan. Roller po natin na maayos. Yung bula, ilabas po natin sa ating molde. Yan. Itulak po natin lahat para yung fiberglass at maisunod natin sa shape ng ating molde. Yan po ang pinaka purpose ng ating steel roller, na masunod natin yung fiberglass sa shape ng ating molde. Ang bula naman ilalabas po natin sa ating molde. Tuloy-tuloy lang po hanggang ilabas natin lahat ang bula at ma-flat natin ang gusto ang ating pagro-roller. Ang bula po ay nasa corner dyan, kaya ang pinakamalagang maraming check po natin yung mga corner ng ating molde, kasi nandyan po nag-stay yung ating mga bubbles. Kailangan po maipit natin yung ating fiberglass sa ating mga corner ng ating molde. Yan. Hindi po kasi tayo gumamit ng pate, yung fiberglass pate, kasi maliit lang naman at hindi ganong kaliit ng mga kanto. Mas maigi po hanggat hindi pa nagje-jelly yung ating product na ginagawa, i-check po natin ng maigi ang lahat ng mga parte para bago man ito mag-jelly, siguradong sure na tayo sa ating pyesa na walang bula. Ang pagpapatuyo po nito ay kinabukasan na po natin babaklasin. Yan. Ito po, tuyo na siya. Simula na po tayong baklas. Yan. Tulak po natin yung mga gilid sa ating molde. Ito pong ating molde ngayon ay siguro medyo mahirap baklasin yan kasi bago. Lahat po ng bagong molde talagang mahirap sa una. Pagka binaklas mo, talagang madikit siya. Itulak natin yung mga gilid sa una.
pwede tayong gumamit ng rubber mallet para paluin yung gitna kasi wala tayong pang spray na hangin, kaya palo lang tayo. Yan, paluin natin yung gitna para umangat. Then yung gilid sundutin natin ng mga spatula, plastic spatula, para mabaklas natin ng maayos kasi madikit ang ating molde kasi ito ay first time natin ginamit. Konting palo-palo sa gitna, then sundot ng spatula sa gilid. Nabaklas na po natin yung ating product sa molde. Ang kasunod po nito ay trimming na natin. Yan po yung ating process ng pure fiberglass. Nandito na po tayo sa trimming. Yan. Nag-layout po tayo ng mga hole sa ating front grill. Sandingin po natin at yung mga gilid i-trim na rin natin. Ito na po yung pinaka-final natin sa ating pyesa, yung trimming and sanding. Finishing na tayo. Ayan, kung makapapansin nyo po yung likod, halos makinis din. Yan po yung ating final product na nakinis na, na trimming na. Yan. Maraming salamat po mga ka-fiber. Ka-fiber burn po ulit. Mag-subscribe na kayo sa ating mga tutorial. Marami kayong matututunan.